Hello mga ka-elektrika, so ngayon may share ako sa inyo na start-stop control with multiple locations. I know marami na sa atin ang may alam na nito na control, which is the conventional control, but it is widely used sa mga food industries ng mga company. Para sa mga baguhan gusto matuto, so please watch until the end of this video. Ito yung example natin na start-stop control with multiple locations. So actually, we have 3 locations na in-assume natin. So we have 3 sets of start and stop. So makikita nyo yun sa taas, yan yung control niya, pin down control. Tapos dito sa baba, ito yung schematic diagram natin. So ito yung simulation natin. So ipapakita natin kung paano gumagana yung motor natin with multiple locations. So, explain muna natin kung anong mga ginagamit natin. So, here, ito yung power supply natin. Tapos, dito yung control circuit. Tapos, dito sa kabila, ito yung power circuit natin. So, ito yung main circuit breaker natin. Tapos, ito yung magnetic contactor. Tapos, ito yung thermal overload. Tapos, ito yung 3-phase motor. Ito naman yung coil ng magnetic contactor natin. Tapos, ito yung light indicator. So, we have the run, stop at saka sa trip. Tapos dito, ito yung stop 1, stop 2, stop 3 which is the 3 locations. Ito naman yung sa start, then 1, 2, and 3. So, ito rin yung holding contact niya na auxiliary contact ng magnetic contactor natin. Tapos dito, auxiliary contact na normally closed ng magnetic contactor for the stop. Tapos ito namang thermal overload na normally open just in case mag-trip, magko-close yan to light our trip light. So ngayon, i-start natin. So on muna natin yung circuit breaker dito. Yan, energized na. So nakita niyo yung mga brown lines. Yan po ay active lines. So active na yan, may kuryente na yan. So ngayon, we try our first start. So makita nyo, press natin yan. So yan, nag-active yung, na-energize yung magnetic contactor natin. Tapos nag-run yung light indicator natin. Tapos, na-energize yung motor natin. So kapag stop naman natin dito sa first stop, yan, bumalik siya sa stop o standby operation niya. So punta naman tayo dito sa start number 2. So push button natin na normally open. So on, yan, nag-on yan. So, dito tayo sa stop 2, i-off natin. So, dito tayo sa start 3. Yan, nag-energize. Tapos, yung sa stop number 3 din. Yan, na-disengage. So, we will try start 1, tapos stop 2, or stop 3. So, if mag-work out ba siya? Same as, yan, start. So, try natin sa stop 3. So, supposed to be mamatayan. Yan. Try natin sa start sa tapos stop. So yan. So kaya tinawag siyang multiple locations kasi yung set ng start at stop mo kahit pwede mo ilagay sa anong gustong location mo. So mostly ginagamit ito sa mga food manufacturing equipment. Kasi kailangan ng kabilang dulo na may magsa-stop din doon. So ito yung mostly ginagamit. So mostly it's a conventional control, but it depends also sa designer. So who designed the control kung anong gusto nilang layout. Actually, ito may disadvantage din to na layout. So iti-take up natin by our next vlog. Then as for now, so we'll focus this. So we'll try naman sa trip. So kapag ma-trip naman yan, naka-ilaw yung yellow light. So it means working yung control na ginawa natin. I hope makatulong to sa inyo sa mga gusto matuto ng controls. So yan lang guys. Thank you so much for watching.